huwag kayong magsawang panoorin yung episode na to, no? Tingin namin ito yung magiging eye-opener sa lahat para sukatin, pag-aralan, no? Yung kaganapang sa larangan ng politika. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin. Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Wilmer Sampaga, mula sa Hardin de Aguila. Napapanon sigurong pag-usapan natin tungkol sa election fever. Ay, kasamang Jonas to. Iniimbitahan namin kayo na makinig at manood dito sa amin para makita nyo kung ano yung talagang sitwasyon ng lokal na politika dito sa atin. Kamusta tol? Ano nga ba balita ngayon? Ito, okay lang. Alive and kicking. Medyo ano lang ako, no, sa usaping politika. Sige. Nakikita natin yung, siyempre dahil election fever na, di ba, masabi natin, ano pa to, premature campaign, yung ginagawa ng kalakhan, ano. Paano ba natin tinitingnan yung magkabilang panig tungkol dito? Ano ba yung may kukontribute nito? Magiging positibo ba to para sa mamayan or what? Ano ba tingin mo sa politik? Sa akin, naguguluhan din ako eh. Naguguluhan in the sense na bigla na lang may lilitaw na akala mo maganda yung intention, pero sa ating mga critical yung pag-iisip, alam natin kung ano yun eh, di ba? Kaya nga, kuminsan nag-iisip ako, paano natin maipapaabot yung ganitong sistema, yung ganitong kalagayan para ma-educate natin yung masang hindi ko natin sinasabi masa eh, masyado namang ano yung dating kasi yung common tao, di ba? Nakikita ko kasi pag may nakita sila na isang grupo at nagbibigay ng kung ano-ano, eto na dito na nagsisimula eh. Uy, pagkakataon ko to. Ibig sabihin ba niyan kulang yung naibibigay sa taong bayan kaya naghahabol, or dahil sa poverty? Dahil ba to sa kahirapan kaya yung tao pagka may mga ganitong tulong ng mga ipinamimigay ng libre sa tao, hindi ko alam kung maitatawag na charity to, di ba? O tulong ba talaga sa tao ito? Talagang namamagnet yung mga tao. Sa akin, tingin ko, hindi kulang, hindi sobra. Yung iba, pagtingin ko rito, nagte-take advantage na rin yung common tao eh. Na pag may ayuda, pag may tutulong, tanggapin. Pero hindi natin alam, ano ba yung nasa isip naman nun? Di ba? Doon may papasok na katanungan eh. Kaya tumutulong to, tatakbo. Di ba? At sinasamantala rin ng ibang tao yun. Nila yun. Tapos, ito naman mga nakapwesto, alam nilang meron silang naibibigay, hindi sa kanila galing eh. Galing sa pera ng taong bayan yan, pero ang tingin ng masa dyan, ng pangkaraniwang tao, kulang. Kulang na, alam mo naman ang kaisipan ng iba sa atin. Ibig sabihin yung perception mo dyan ay yung tao tumitingin sa ganitong mga bagay. At hindi ba tinitingnan ng tao yung leadership? Bawa, kung ba tatakbo ako kunwari, di ba? Hindi ba ako kinikilala ng tao bilang isang leader? Di ba? Hindi ba usapin to ng leadership? Kaya ako tatakbo o kaya nyo ako pinupuntahan, kinakausap? Secondary ba yung pagiging leader or mas primary yung pangangailangan ng tao? Paano ba natin sinasalansan yung ganun? Sa akin, ang tingin ko kasi, pag nasa laylayan ang isang mamamayan, hindi ko nilalahat ha. Pag may lumapit sa kanila, ang unang tingin nila, hindi ang tanong ano tatakbuhin, ano intensyon eh. Ang unang katanungan dyan eh, may ibibigay ba yan? May pera ba yan? May pera ba yan? Ganon, di ba? So, alin ba ang pagkukulang na nakikita natin dito? Ang pagkukulang dito, yung edukasyon ng mamamayan, ano ba yung talagang serbisyo at ano ba talaga yung intensyon ng taong lumalapit at nagbibigay
ng konting pabor, o masabi natin, pabor ba yan or something na, pag sinabi mong, andyan yung grupo na ganito, unang tanong dyan magkano? May bibigay ba? Di ba? Paano natin babaliin ito? Paano natin puputulin yung ganong kaisipan, ganong kalakaran sa pangkaraniwang mamamayan? Nagagamit na Mas tinutukoy mo dyan yung mga botante. Parang Botante ganun. ang nakikita ko rito. Nagiging traditional na. Ito siguro yung pagkakataon naman nila, itong mga panahon na to, na para makaganti ako sa'yo. Kaya nga, ibig sabihin, yung usapin ng pagiging leader, hindi pa siya yun na, di ba? Kasi yung leader, kaya nga sinabi natin leader, may follower, di ba? Hindi ka naman matatawag na leader kung hindi ka, kung wala kang follower. Di ba? Ibig sabihin, tinitingnan mo ako sa mga bagay na kailangan ko. Bagay as in material na bagay. Ito ba kung maging medical assistance ba to, boiler assistance, groceries, mga food packs, mga ganun tipo, na yun yung pinapatulan ng mga tao. Mas ganun ba yung pinupunto mo doon? Nakikita, hindi lahat ang sinasabi ko lang dito, tol, may tao na ganun yung pananaw niya. Hindi, batay sa nakikita mo, sa sitwasyon, no? Sa sitwasyon, siguro man aware ka sa mga pamimigay ng mga ganyang bagay, ano? Paglusob sa community, di ba? Pamimigay ng mga kung ano-ano, di ba? Kahit nga wheelchair, pinamimigay, di ba? Pero ang tanong nga doon, nakukulangan ba yung tao? Hindi ba sumasapat sa tao? Kasi kung sa usapin ng LGU, di ba? Hindi ba na ibibigay ng LGU yung mga bagay na yan, di ba? Kumbaga, paano mo ika-counter ba? Kung ikaw yung taong yun na mamimigay, paano mo kina-counter yung kalaban mo sa politika? 'Di ba? Sa pamamagitan din ba 'yan ng pagbibigay, ng ibinibigay na nila? Kaya nga pinupunto ko kanina pa ay nakukulangan ba yung tao dito sa mga bagay na 'to? Ang sinasabi mo kailangan bang i-counter kung ano bigay? Binigyan kita ng isa dahil nakikita kitang kalaban, magbibigay ako ng dalawa. Yun yung nakikita kong tanong na gusto mong ibato sa akin batay doon sa nakikita ko sa baba, parang nag-aanuhan lang may grupo, may hati ang mamamayan na critical yung pag-iisip. Tumitingin yan kung ano yung kwalifikasyon, ano yung nagawa ng isang nakaupo. Di ba? Yung isang sektor naman na yan, tumitingin yan, siguro hindi naambunan, hindi nabigyan nung nakaupo, dito sila nakakita ng kakapitan para ipakita nila na tanggapin ko to kasi hindi ako na rito. Alam natin lahat pare-parehas, pangkaraniwan na sa ordinaryong mamamayan na kung saan ang meron, andun sila. Yung nagawa nung nakaupo na dedikado sa paglilingkod, minsan natatakpan yan natatakpan ng ng yung pansamantalang tao, yung dole out, di ba? Paano kung prinsipyadong tao ka at naghangad ka na tumakbo ang gusto mo paglilingkod, di ba? At wala kang maiaabot doon sa tao na kailangan mo sa mga panahon na yon para umangat yung kalidad, hindi ka papansinin. Pero ano tingin mo yun sa mga ibang nagkokomento na kung ikaw ay nagpapakilala sa larangan ng politika, sige. at ikaw ay nagbibigay ng mga material na bagay, yung sinasabi nila na pag nanalo yan, kukunin din uli nila yan, sobra-sobra pa, di ba? Mangungurap din yung mga yan dahil sa dami ng ginastos ng mga yan sa politika, political campaign nila. Maganda yung puntong yan ililigaw mo tao sa ganyang sistema di ba? Unang-una isipin ng tao, ba't ka namimigay? Sa dulo nito, meron kang tutumbukin. Bakit hindi mo pa sabihin sa ngayon para alam namin kung ano yung pamimigay mo na yan? Tatakbo ka ba? Di ba? O namimigay ka lang dahil gusto mong tumulong? Okay ako doon.